Ang Saturn ang pang-anim sa ating solar system. Ito ang tinaguriang pinakanakakamanghang planeta sa kalawakan dahil sa singsing nito. Ito rin ang tinaguriang the last naked eye planet. Ibig sabihin, siya ang huling planeta na kayang matanaw ng ating mga mata. Dahil ang sumunod na planeta dito ay dalawang ice giants, ang Uranus at ang Neptune. Hindi na natin maaaring matanaw ang mga ito nang hindi gumagamit ng telescope. Di gaya ng Saturn na sumisilip sa atin araw-araw. Ito ay unang nakita ng malinaw noong panahon ni Galileo, panahong naimbento ang telescope. Ang akala nga ng marami noon ay ito na ang huling planeta, pero hindi pa pala. Bakit paborito ang Saturn ng marami sa ating mga dalubhasa? Bakit at papaano umuulan ng diamante rito? Kaya na ba nating mabuhay sa Saturn? At ano itong hexagon na nasa North Pole nito? Ganda at misteryo ng planetang Saturn. Yan ang ating aalamin. Bago tayo magpatuloy ay nais ko munang magpasalamat dahil 500k subscribers na tayo. Dahil dyan ay mamimigay ako ng Mr. Pantas hoodie. Random comments raffle po ito. Kaya laging mag-comment sa ating mga videos. Dahil monthly natin itong gagawin at monthly rin may mananalo. Mabalik tayo. Simulan natin sa pangalang Saturn. Ito ay nagmula sa Roman mythology na ang ibig sabihin ay Diyos ng agrikultura. Sa kwentong Roman, si Saturn ang ama ni Jupiter. Ito rin ang pinagmulan ng araw ng Sabado, Saturn's Day o Saturday. Sinabi ng ilan na kaya ito raw ang pinanggalingan ng Sabado ay dahil sa pagsasaka. Si Saturn ay Diyos ng agrikultura. Paniniwala nila sa araw ng Sabado ay pagpapalain ng kanilang mga pananim. Kaya pala panay dilig ang mama mo tuwing Sabado. O tandaan niyo yan mga kapantas ha, ang Saturn ang pinagmulan nito, Saturn's Day at naging Saturday. Okay. Ang Saturn ang pangalawa sa pinakamalaking planeta sa solar system. Sumunod dito sa Jupiter na tinaguri ang hari ng mga planeta. Ang lapad nito ay kayang magkasya ang 10 Earth. Pero kahit pangalawa ito sa pinakamalaking planeta, ay alam nyo bang ito ang tinaguri ang lightest planet? O pinakamagaang planeta sa solar system? Paano nangyari yun? Dahil isa itong gas giant. Tulad ng Jupiter ay gawa ito sa hydrogen at helium. Ang dalawang elementong ito ay talagang napakagaan. Kung ilulubog nga natin ang Saturn sa napakalaking dagat ay 100% nalulutang ito. Dahil nabanggit ko na rin ang hydrogen at ang helium, ay sila ang ibida natin sa ating question of the day. Alin sa mga elementong ito ang ginagamit sa mga lobo upang makalipad? A. Hydrogen. B. Helium. C. Oxygen. D. Wala sa nabanggit. Ang tamang sagot ay B. Helium. Mas magaan ito kumpara sa oxygen na nakapalibot sa atin, kaya lumilipad o umaangat ang mga lobo. Hayaan niyong ipakita ko sa inyo ang table of elements. Kung mapapansin nyo ay pinakauna ang hydrogen dahil ito ang pinakamagaang elemento sa lahat. Pangalawa lang ang helium. Dati ring ginagamit ang hydrogen sa mga lobo pero delikado pala ito. Madali daw itong nagre-react lalo na kapag mainit ang panahon. Kaya pala yung mga dating lobo sa party ay bigla na lang nagsisiputo. Ang core ng Saturn ay pinagsama-samang tubig, metal at mga bato pero wala itong aktwal na lupa na pwede mong apakan. Ang kabuuan nito ay gawa sa mga gases, liquids at ammonia crystals. Ito naman ang Saturn hexagon. Isa itong napakalakas na bagyo ng Saturn. Matatagpuan ito sa kanyang North Pole. Ang lapad nito ay 2 ng ating planeta at kasya ang 4 na Earth dito. Magpasa hanggang ngayon ay hindi pa rin kumpleto ang pag-aaral ng mga siyentipiko kung bakit mayroon itong perpektong hugis hexagon. Paniniwala naman ng iba ay alien daw ang may gawa nito.
Ayon sa naunang pag-aaral ay nakakatulong ng malaki sa pagbuo nito ang tinatawag na jet stream. Ang jet stream ay malakas na hangin sa atmosphere na bunga ng pinagsamang init at lamig ng isang planeta. Pero ang karaniwang jet stream ay paalon-alon. Ang pinagtataka ng mga siyentipiko ay bakit naging hugis hexagon ang nasa Saturn. Ang kakaiba pa rito ay nag-iiba ito ng kulay minuminuto. Tinignan din ng mga eksperto ang South Pole ng Saturn pero wala silang makitang gaya nito. Inaalam pa nila ngayon kung bakit sa North Pole lamang ito nabubuo. Ang Saturn ay may 7 singsing. Ito ang pinakamalaking singsing sa solar system. Ito ay pinagsama-samang comets, asteroid, parte ng kanyang mga buwan, mga tubig at yelo. Ang pinakamaliit sa kanyang singsing ay singliit lamang ng alikabok. Ang karamihan ay kasing laki ng kotse at ang nakakatakot dito ay ang mga malalaki dahil may iilan sa singsing ng Saturn na kasing laki ng mga bundok. Ngayon naman ay pag-usapan natin kung totoo bang umuulan ng diamante rito. Ang sagot ay oo. Umuulan ng diamante rito dahil sa kanyang atmosphere na napakalaki. Pero paano? Simulan natin sa kanyang atmosphere. Mayroon itong methane na patuloy na tinatamaan ng kidlat. Kapag nasunog na ito ay nagiging soot carbon. Ang carbon ang pinakamagandang elemento upang makabuo ng diamante. Habang nahuhulog ito ay nakakatanggap ito ng matinding pressure. Sa ating pressure pa lamang kapag nahulog ang isang asteroid ay talagang masusunog. Dito pa kaya sa Saturn na mayroong napakalaking atmosphere? Ang isang carbon ay maaaring mag-free fall sa tinatayang 20,000 miles. Ito ay katumbas ng 2.5 ng ating planeta. Habang bumabagsak, ito ay nasusunog at unti-unting nagiging graphite, isang elemento na karaniwang matatagpuan sa mga lapis. Ang mga graphite kapag nakatanggap ng mas matinding pressure ay nagiging diamante. Hindi ito malabo sa Saturn. Sa sobrang lakas ng pressure dito ay tinatayang diamante na ang mga graphite, wala pa man din ito sa kanyang core o pinakailalim. At kapag malapit na niya maabot ang pinakailalim nito ay agad itong natutunaw dahil din sa matinding init. Sa madaling sabi, saglit lang itong nagiging solid na diamante dahil natutunaw ito at humahalo sa tubig ng core nito. Ito naman ang tinatawag na Cassini Space Probe. Lumipad ito sa kalawakan taong 1997. Kaway-kaway naman dyan sa ipinanganak noong 1997 dahil singidad nyo ang Cassini Space Probe na ito. 7 taon itong bumiyahe mula sa Earth papuntang Saturn at taong 2014 nga ay matagumpay na nakalapit ang Cassini sa napakagandang planeta ng Saturn. Ang probe na ito ang dahilan kung bakit maraming impormasyon ang available sa internet patungkol sa Saturn. At hindi lang Saturn ang pinag-aralan ng Cassini, kung hindi pati na rin ang mga buwan nito. Nasunog ito sa kalawakan noong September 15, 2017. Hindi pala nasunog, kung hindi, sinadya pala itong sunugin sa atmosphere ng Saturn dahil batid ng mga siyentipiko na malapit na itong maubusan ng baterya. Kumbaga, inunahan na nila itong sirain dahil kung hindi nila gagawin, ay makakaapekto ito sa mga bagay na posibleng nabubuhay sa buwan ng Saturn. Sa una ay talagang nalungkot sila dahil kailangan nilang wasakin ang isang sasakyan na naging kaibigan nila sa pagtuklas. Pero talagang kailangan nila itong gawin. Ayaw nila na magpalutang-lutang lamang ito sa kalawakan dahil mayroon itong mga bakal, gasolina at kung ano-ano pang mga parte na maaaring kalawangin at makasama sa paligid ng Saturn. Naniniwala pa rin kasi ang mga siyentipiko na maaaring may nabubuhay hindi sa Saturn kung hindi sa mga buwan nito. Sa kasalukuyan, ang Saturn ay may 82 buwan. Napaka-imposibleng mabuhay sa Saturn pero hindi sa mga buwan nito, gaya na lang ng Titan. Gayon na lang ang pag-iingat ng mga siyentipiko na huwag makontamina ang Titan dahil hinala nila na may nabubuhay sa ilalim ng karagatan nito. Ang dagat ng Titan ay may sapat na init para mabuhay ang anumang bakterya o hayop kung meron man. Pero kung wala, ay maaari daw itong tirhan ayon sa mga dalubhasa dahil napaka-perpekto ng atmosphere nito. Hindi gaya sa Mars na kailangan pang gumamit ng mamahaling kasuotan at bahay para mabuhay. Samantalang dito sa Titan ay hindi na kailangan gumamit ng spacesuit para mabuhay. Kung gusto nyong mapanood ng buo ang Titan ay nakagawa na ako ng hiwalay na video tungkol dito. I-click lamang ang litratong lalabas sa dulo nitong video. Yun lamang po mga kapantas. Uli, ako si Mr. Pantas at sa channel na ito, libre ang matuto.